kababayan, i-share nyo na. Gusto nyo bang pag-usapan natin tong warrant of arrest na 3 na lalabas? Nako. Paki-comment, press 1. Kung gusto, press 2 kung hindi. Eto na, mga kababayan. Ako po, Diyos mio marimar, marami na namang DDS iyak nito. Press 1 daw. Ayun na, marami-rami na. Press 1. Nako, mga kababayan. Eto na. Ay, sorry mga kababayan, nawala. Sorry nawala yung ating Eto na pala. Naku, mga kababayan. Oo. Meron na naman mga DDS iyak nito. Punyemas. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito pakita ko lang sa inyo Philippine Star. Mga kababayan. Philippine Star, like muna. Share. Like, share. Philippine Star. Nako po. Mga kababayan, Philippine Star yan. Like. Share na mga kababayan. According dito sa post ng Philippine Star, nako, meron na namang sisigaw dito. Alam ko ang karakas ng Interpol. Dati akong pulis. Bullshit! Mga kababayan, meron na namang sisigaw dito. Alam ko! Ang karakas niyan, kung ano ang function ng Interpol sa Pilipinas, bullshit! Tapos meron na naman magsabi dito, sinakay niya si Replano, nakapaa, walang tsinelas! Baka may marinig na naman kayo dito, kawawa din talaga si tatay. Sinakay, nakapaa, walang tsinelas, pero nakasapatos naman. O baka may magsasalita na naman dito, putang ina ninyong lahat, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos. Ay, Diyos ko mga kababayan. Naku, makakarinig na naman tayo ng salita dito. Putang ina ninyong lahat, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos. No joke. Huwag kang mag-alala, ma'am. Ay, Diyos mio marimar. Ito na, basahin na natin. Sabi ng Philippine Star sa post ng kanilang page, more ICC warrants expected. Nako, more ICC arrest warrant expected. Ano nga ba ibig sabihin dito? More. So, ibig sabihin, pag isa, dalawa, pag more than one, marami talaga. Kasi more than one. But not one, not two, but three. 3 or more arrest warrant i-release ng ICC this year or early 2026. Nako po mga kababayan. Ayan po Ito po ay ipinost noong August 6, 2025, alas 12 ng madaling araw. Ng Philippine Star, si Mark Ernest Villesa. Siya po ang author nito. So ito po mga kababayan, yung sunod. Ano nga bang nakalagay ng Philippine Star? Ito po. Manila, Philippines. Malamang, nasa Pilipinas tayo. Ang kintab ng ulo ni Bato Up to 3 or more arrest warrant related to the war on drugs of former President Rodrigo Duterte may be issued, nako, patay, by the International Criminal Court or ICC by the end of this year, nako po, or early 2026. According to the former Senator Antonio Trillanes IV, in an interview with the Historicon on One News yesterday. Nako po, ito pa naman si Trillanes, pag ini-interview ito, ora-orada, next week, nandyan na. Ito na, hindi magbibitaw, si Senator Antonio Trillanes, noong August 5 po siya in-interview ng Historicon on One News yesterday. One News is, ibig sabihin, sa TV5 po ito
Oo, mga kababayan. Trillanes said, efforts are ongoing to expand accountability beyond Duterte. Nako po. We're working on that. Di ba? It won't happen soon, but it will happen at some point. Nako po, mga kababayan. Kung hindi man mangyari soon, mangyari ito at some point. Nako, mga kababayan. Ano kaya ito? Naguguluhan ako. Kung hindi man mangyari on some point, yeah? Nakalagay naman dito, it won't happen soon, but it will happen at some point. Nako po, we're looking at the end of the year or early next year. Nako, ito na nga mga kababayan. Kung naalala ninyo mga kababayan na sinabi ni Trillanes yan, kailan si Trillanes nagsabi? Correct me if I'm wrong, November 2024. Yeah? November 2024, nagsabi si Trillanes, October, November, yung mga month na yan, last year. October, November 2024. Ngayon, sabi niya, asahan ninyo, hindi magtatagal yan. Yeah? October, November, ganyan. So, nagulat tayo, October, November, December, January, February, March. Pag after 6 months, lumabas nga ang warrant ni Digong. Sabi pa ng mga DDS, fake news daw, ang PCOO or PCO ng Malacanang, sila Yussi Claire at si G. Ruiz. Kasi pati daw sa kanila nagumpisa ang pinapakalat na fake news. Pero hindi nila alam, mga kababayan, na yung fake news na sinabi nila ay totoo pala. Kaya lang, ang mga bobong DDS, nahulog sila, akala nila prank lang. Yeah? Kasi ang expected na mga DDS nun mga kababayan, prank lang daw yun. Yeah? Prank lang daw, hindi daw totoo. So, wala naman daw formal na inanunsyo, wala naman daw balita. Nagpapakalat daw ng fake news, tinuligsa ito ng mga vlogger ng DDS. Grabe tignan nyo, si Auntie Claire, si Uncle G. Ruiz, Sabi pa nga ni Maharlika, ito si G. Ruiz, at saka ito si, yung Robles. Kasosyo sa negosyo yan sa art gallery nilang budol-budol scam, sabi ni Maharlika. Itong si Auntie Claire naman. Kaya, nung pagsabay na nag-release ng warrant, binanata nila si Auntie Claire. Nilabas nila yung video yung nagwawala si Auntie Claire doon sa may police station. Kala siguro nila, matitinag ang tao at mapapalitan itong topic ng patungkol sa warrant-warrant. Hindi umipik yung binalita nilang Auntie Claire issue. Kalaunan, itong si Digong, hindi pa sana uuwi. Ang problema mga kababayan, ang sabi ng anak, umuwi ka pa. Kasi pag hindi ka, tumawag daw, magkaiba hotel, umuwi ka pa. Pag hindi ka umuwi, ang tingin sa atin itong mga bangag, talawan ta. Talawan, ibig sabihin, duwag daw. Umuwi ka, magpakita ka doon. Potang ina. Na-corner ang lolo ninyo. Tapos, nagulat kayo, mga kababayan. Nag-deploy na ng libu-libong pulis. Doon sa Davao. Ang akala nila ngayon, syempre doon sila sa Davao pumunta ngayon, tak kasi maraming pulis. Hindi nila alam, doon pala doon pala maglalanding sa NAIA. Nahuli si Digong, pinalo ng cellphone yung ulo ng pulis. Puk! Tapos sabi niya, sabihin nyo, saan siya dalahin? Tangina ka! Pinadalan pa pizza. Makukulong na lahat-lahat, padala pa pizza. Tapos nung hindi tinanggap ang pizza, pinasakay ng plano. Walang chinilas. Nakapa! Kawawa siya! Diba? Tapos, merong isa na nilubos-lubos na. Kunwari umiyak ang asawa, niyakap pa, durog. Sabi nga ni Digong, eto si Epe, pinanood ko yung mga pelikula yan. Grabe yan. Kapag yumakap sa babae yan, durog.
Nilubos-lubos ang yakap. Di ba, Christopher Min? Christopher Min, kumusta ang balita natin dyan? Ha? Niyakap. Lubusin mo na. Kulong naman eh. Ayun nga, nilubos-lubos. Durog. Durog. Kaya ang sabi ni Digong, kayo, mga girlfriend ko, mas mabuting maghanap na kayo ng iba na may malaki. Akala ko malaking titi. Malaking laman ng credit card. 12 jowa. Putang ina talaga, alputera, oh. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, good luck. 3 warrant of arrest. Ilalabas na this year o by end of the year or this year, this early year. By the end of this year or early 2026. Mga kababayan. Ma'am Gina, may love shoutout. Ma'am Princess Sailor Moon, may love shoutout po. Like po kayo mga kababayan. Ako po mga kababayan. Eto may sunod pa tayo. Huwag kayo mag-alala. Bakit? Bukod dyan sa balita ng Philippine Star na ICC, more ICC arrest warrant expected. Sunod dito, up to 3 more arrest warrant related to the war on drugs of former Digong issued by the International Criminal Court end of this year or early 2026. Bukod dyan mga kababayan. Siyempre, may warrant. Anong mangyari? Ito na, mga kababayan. Ayan na. Napakamot na sa ulo, wala namang buhok. Huwag kayong maniwala dyan na kumamot siya kasi may kuto. Paano kuto tutubo dyan? Paano kuto dyan lalago? Paano mabuhay ang kuto dyan? Napakamot na sa ulo si Bato. Dami kong kuto dami kong balakubak. Puta, paano ka magbalakubak dyan? Ang kintab na nga ng noo mo. Pwede naman kung garapata, pwede. Kalabaw nga, di ba? Manipis balahibo, garapata or kuto ang di ba? Ito na mga kababayan. Sabi dito sa Balita para sa Bagong Pilipinas. Ito po'y page, mga kababayan. Ang sabi dito, PNP naghahanda na ng plano para hulihin si Bato kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Naghahanda ang Philippine National Police ng contingency plan sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa, ang punong tagapagpatupad ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ayon kay bagong PNP Chief General Nicolas Torre III na tumangging magbigay ng mga detalye na nagsasabing we'll cross the bridge when we get there. Nako po, mga kababayan. Sa isang briefing kahapon, ang una niyang bilang PNP chief, sinabi ni Torre na ayaw niyang mag-isip-isip kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Nako po, mga kababayan, ayaw daw niyang mag-isip-isip kung ano ang mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Nako, mga kababayan, sinabi ko nga sa inyo Ito pa, PNP naghahanda na ng plano. Ito, hanapin natin na nagsalita mismo si General Torre. Torre. To ICC warrant. Makikita nyo naman kung ano reaksyon ni General Torre. Issued by the ICC. Gagaling mo. Wala po yung represent warrant. There are also allegations. Nilinaw ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na natanggap ng kampo ng dating Pangulong. General. Okay, good. Ito mga kababayan, wait lang. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpuna sa akin. Yung sinabi niya na sama daw ako sa kanya, sama daw ako sa pag-aresto sa kanya, sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin,
Eh kung wala po akong lakad nung araw na yun, sasamahan ko talaga, no? Tapos, kung magpapakita siya, no? Pero nakita niyo yung grabing nervyos ngayon pa lang, no? Kaya I doubt kung haharapin niya yan. Magtatago yan. Gagawa ng... Magtatago yan. Kung naalala ninyo mga kababayan, si Bato kasi maraming kaibigan yan sa PNP. So ngayon, naalala ninyo, nung panahon na nag-release ng warrant of arrest kay Digong, nawala siya, di ba? Hindi siya sumama ng Hong Kong. Kasi alam niyo sa totoo lang, si Bato po ang kauna-unahang traidor sa hanay ni Digong. Bakit? Alam ni Bato, bago pa lang lilipad ng Hong Kong si Digong at pauwi, alam na niya na may warrant na kaabang. Pero anong ginawa niya? Hindi siya sumama kasi alam niya na baka ikasali siya, hindi naman pala. So hanapin natin si General Torre. Ako po masusunod dito ngayon. Reklamo niya. Wait lang, ha? Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, Ayaw raw ni Naga City Mayor Lenny Robredo na Ayan na mga kababayan, wait lang. Kaya hanapin natin si General Torre. Actually mga kababayan, sa hindi ko po masyadong nakita, no, si Torre pantungkol kay Bato. No, Torre, Bato, warrant. Basta napanood ko yun mga kababayan na kung meron mang warrant, their allegation mo, Nick, go ahead. nagaling ng mga abogadong to, nag-lecturer ng mga to Go ahead, night by day. Basta Si Torre, kita mo na. ayan na. Ayan, ito po mga kababayan, ABS-CBN po yan. Ito po ang sabi. Touristy contingencies in place if ICC issue warrant versus Bato. Ayan na po. Nakalagay po mga kababayan, sa ABS-CBN po yan Touristy contingencies in place if ICC issues warrant of arrest versus Bato. Nako po, mga kababayan. Ayun na nga ang sabi ko sa inyo. Hindi man siya nagsalita dito, mga kababayan, pero caption lang. Pang mainit na balita. Nakakapagtakot lamang po na siya ay dati. Bakit walang So, yun po yun mga kababayan. Kinaklaro ko lang sa inyo. Basta merong 3 more ICC warrant na lalabas by the end of this year or early 2026. Kung hindi man lalabas yan ngayon, kailan ba si Digong inaresto? So nagsabi si Trillanes October. So October, November, December, January, February, March. So 6 months. So ngayon ano ba ngayon? August. August, September, October, November, December, January. Kung hindi ako magkakamali, January, February. Another warrant yan. Next year, 2026. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nung nagsalita si Trillanes na sabi niya na may ilalabas na warrant, October po yun, 2024. So kung binilang nyo po, October, November, December, January, February, March, 6 na buwan. So ngayon, nagsabi si Trillanes, August 5, 2026. So August, September, October, November, December, January. January or February. Abangan po natin yan. Kasi ang sabi, i-release by the end of this year or early 2026. So abangan nyo na lang, mga kababayan. Di ba? Abangan nyo na lang po. Ako, ayaw ko naman pangunahan kasi hindi ko naman alam. Basta sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Bato, meron daw mga ICC investigator na nasa Pilipinas naka-check-in sa Pasay. So, kung totoo man, na merong mga ICC investigator na naka-check-in sa Pasay, so sa madaling salita mga kababayan, nakipag-coordinate na yan, may plano na yan. Di ba? Kung 3 po yun, mga kababayan, na warrant, so sino po? Either Bongo, either Bato, or Sara. Kasi 3 Kung 3 ang lalabas, mga kababayan, so, at tayo, huhulaan lang natin, baka si Bato, baka si Bongo, si Sara. So, kung hindi man, baka si Albayalde, si Bato, si Danao. Kasi kung 3 lang baka si Albayalde, si Bato, si Danao. Kung unahin nila yung mga officers. Pero alam ko niyan,
Kasi nung sabi doon sa ICC, no, nung naging presidente si Digong, pumalit si Sara. Oh, so ang unang hinuli si Digong, susunod si Sara. So sinong pangatlo? Malamang si Bato. So may possibility pang-apat si Bungo na. So una si Digong, so si Bato, si Bungo, si Sara nga. Kung tatlo. 'Di ba? Mga kababayan, nako, abang-abang na lang po siguro tayo, no? Like po tayo, mga kababayan, no? Share and subscribe. Malapit ka ng bakla ka. Alam mo, Butch Cabrera, ilang taon ka na? 50? Hindi ka abot 60. Mamamatay ka rin. Alam mo, sa kakakain mo magic sarap yan. Kaya tingnan mo yung utak mo. Puro seasoning. Yeah? Kung gusto nyong pumatay, huwag nyo ipaalam. Kasi bubo nga kayo eh. Yeah? Sunod. Eto, mga kababayan. Sabi ni Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, na si Mama Leni Robredo daw, hindi daw papayag kung siya